while we do His good will. He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Malugod ko po kayong wini-welcome sa ating prayer covenant ngayong umagang ito. Salamat sa inyong oras at paglaan ng inyong sandali upang magtipon tayo sa presensya ng Diyos kahit tayo'y magkakalayo sa pisikal na anyo. Sa araw na ito, ating pagsasaluhan ang salita ng Diyos mula sa 1 Samuel chapter 16 verses 4 to 13. Naway buksan natin ang ating mga puso at isipan upang marinig ang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ang ating key verse po, tulad ng aking sinabi kanina, ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 16 verses 4 to 13. Ito po ang sinasabi: Samuel did what the Lord said when he arrived at Bethlehem. The elders of the town trembled when they met him. They asked, "Do you come in peace?" Samuel replied, "Yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, "Surely the Lord's anointed stands here before the Lord." But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, "The Lord has not chosen this one either." Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, "Nor has the Lord chosen this one."
Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, "The Lord has not chosen these." So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest," Jesse answered. "He is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Blessed are we who have read and heard the word of our Lord this morning. Ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay Seeing as God Sees. Seeing as God sees, no? Makakita tulad ng ating Diyos, no? Sa talatang ito, nasaksihan natin ang pagpapahid kay David, pagpipili, no, kay David bilang hari. Pinatnubayan ng Diyos, no, pinahiran siya ng oil, no, kaya siya yung ibig sabihin siya yung pinili ng ating Panginoon na maging hari. Pinatnubayan ng Diyos, pumunta si Samuel sa Bethlehem upang pahiran ng langis ang isa sa mga anak ni Jesse. Isa-isang ipinakilala ni Samuel, no, yung mga anak niya, at sa bawat pagkakataon iniisip ni Samuel na natagpuan na niya ang pinili ng Diyos. Pero sinabi ng Diyos kay Samuel, "Huwag mong tingnan ang anyo, no, yung panlabas na anyo, no, sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa puso." No? Sa huli, tinawag si David, yung bunsong anak na nag-aalaga ng mga tupa, kahit hindi siya yung pinakakapansin-pansin, no, ayon sa pamantayan ng tao, nakita ng Diyos ang kanyang puso at pinili siya. So, ano bang aral, no, ng ating kwento ngayong umaga? Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pamantayan ng Diyos sa pagpili at paggamit ng mga tao ay iba sa atin. No, habang maaaring nakatuon tayo sa panlabas na katangian o anyo, mas malalim ang tingin ng Diyos. Binibigyang halaga ang kalagayan ng ating mga puso. Pinili si David hindi dahil siya ang maporma sa panlabas na anyo, kundi dahil ang kanyang puso ay nakahanay sa mga layunin ng Diyos. So how does this apply to us, no? The devotion that we had for this morning, no, reminds us, no, na huwag tayong tumingin sa panlabas na anyo. Huwag natin tingnan yung sarili natin sa physical na katangian lang natin, kung ano meron tayo na physical sa physical nating katawan, no? Pero tingnan natin yung kalooban ng ibang tao, tingnan natin yung sarili nating kalooban. Dahil nga ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, mas tinitingnan niya ang ating kalooban, ang ating kabutihan ng ating puso. So, application for us, no, number 1, suriin po natin ang ating puso, no? Magnilay sa inyong panloob na buhay, ang iyong mga iniisip ba, kagustuhan ba, at intensyon ay nakahanay sa kalooban ng Diyos. No, mahalaga na linangin ang isang pusong naghahangad sa Diyos katulad ni David. Number 2, iwasang humusga batay sa anyong panlabas. Ayan, wag ho tayong judger, no? Bawal ang judgmental dito. Iwasan ng tukso na husgahan ang iba batay sa kanilang panlabas na katangian. Tandaan, pinahahalagahan ng Diyos ang puso. Sikapin nating makita ang mga tao tulad ng pagtingin ng Diyos. Pinahahalagahan ang kanilang mga panloob na katangian at potensyal. Panghuli, tanggapin ang oras at pagpili ng Diyos. Magtiwala tayo na ang mga plano at pagpili, mga desisyon ng Diyos, kabilang ang para sa ating buhay, ay batay sa karunungang nakikita ang higit sa panlabas. Kahit na pakiramdam natin ay hindi tayo kapansin-pansin, hindi tayo mahalaga, tandaan na tayo ay nakikita ng Diyos at may layunin siya para sa bawat isa.
Tayo po ay manalangin. Amang nasa langit, salamat po sa pagtingin sa aming kalooban at pagpapahalaga sa aming mga puso. Tulungan mo kaming linangin ang mga pusong naghahangad sa iyo. Turuan mo kaming makita ang iba sa pamamagitan ng iyong mga mata at magtiwala sa iyong perpektong oras at mga pagpili para sa aming mga buhay. Naway kami, katulad ni David, ay maging mga taong ayon sa iyong puso, handang maglingkod sa iyong mga layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.